89.5 My Subic Bay Radio. Back to the morning brew. You're still with me, DJ Tommy G, the Hitman. And of course, also in the booth is DJ Ron and my partner right now for this next. Yes, you heard it right. Next, we're not done yet kasi marami pa. Si DJ Double Bay. Yes. Right. You know, partner, this next interview that we're gonna have, actually, second time na natin na-encounter ito ating interviewin eh. I know. Meron na nga siya nakasulat dito, kaya lang natakpan. Paano mong kukulit ka uli mamaya? Pwede namang ulitin. And we had a great time the first time, ha? Ayan. So, without further ado, you do the honor, partner. Magaling ka mag-introduce eh. Sige, actually, go. mas maganda. Alam naman kaagad lahat eh. Yeah, siguro, yeah. kumbaga sa camera eh, say cheese. Alam na. Also happens to be my favorite spread. Sa tinapay. Ayan. Masarap na palaman, ika nga. Ayan. DJ Double B, DJ Tommy G, sa lahat nating listeners ng Subic Bay Radio. Ang magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Baka mag-nosebleed na naman ako sa English dito. Hindi naman po. Tagalogin natin, sir. So, unang tanong po natin sa ang unang tanong po natin is 1 times 2. Raise to the power of. Di ba, unang tanong po natin, ano po ba yung mga programa nyo na inahahatag para po sa ating itong team Grace po and yours truly po? Layunin po namin magtayo ng isang gobyernong may puso at kung saan walang maiwan. Ibig sabihin nun ng DJ Double B and Tommy G, ang isang gobyernong may pakiramdam. Yung bang hindi manhid. Yung gobyernong nagagalit kapag may Pilipinong inaapi, lalo na ng dayuhan. Yung nalulungkot at agad tumutulong sa isang Pilipinong nasalanta ng bagyo. Yung gobyerno na titiyakin ng pag-unlad at pag-asenso makakarating sa bawat sulok ng bansa at hindi yung sa kapartido lamang, sa kaibigan o kakilala. Dapat bawat sulok ng bansa at bawat Pilipino maramdaman ang pag-asenso. Nice. All right. And follow-up question, sir. Bukod po sa pagpapababa ng buwis, ano po ang iba pang nais ninyong isulong kaugnay ng pagbabayad sa buwis? Gusto namin i-simplify at gawing simple ang pagbabayad ng buwis. Sinusunod namin ng isang simpleng prinsipyo. I will English for a while. Discretion equals corruption. Minimize discretion, you minimize corruption. Eliminate discretion, you eliminate corruption. So nais namin gawing simple ang pagbabayad ng buwis para mawala na ang katiwalian sa BIR. Mawala na ang panloloko at magbayad ng tamang buwis ang ating mga kababayan. We seek to lower taxes too, for one simple reason. Isa na sa may pinakamataas na buwis na binabayaran ng Pilipino sa buong mundo. Alam niyo ba nakatumbas ng binabayaran nating buwis? 3 buwang sweldo sa isang taon. Yung 9 na buwang sweldo, yun ang napupunta sa atin. Yung 3 buwan na pinagpaguran natin, pinagpawisan natin, lahat yun, bayad lang sa buwis yun. Kumbaga, sa kada pisong kinikita natin, 30 centavos ang napupunta sa buwis dahil may VAT pa tayo. So, masyado nang mataas yan, masyado nang malaki at panahon na para linisin, gawing mas simple at babaan yun. Marami nang umaaray, no, sir? Okay. Kanina nabanggit po natin kay Senator Grace po nga po, there is beauty and simplicity. Bakit nga ba kailangan pang gawing komplikado? Definitely. Alam mo yung mga bagay na ginagawang komplikado, may tinatago eh. Hindi ba pag tinanggal mo lahat ng makeup, halimbawa, wag na yung damit, yung makeup lang. Pag tinanggal mo lahat ng makeup, kitang-kita mo kung ano yung natural lang. Wrong. Hindi ba? As it is. Iwan mo yung damit. Huwag mong tatanggalin. Ito po, isa pang katanungan. 2 taon na yung nangyari po sa Yolanda. Nakikita natin, napapanood sa television. Dami pa rin nating kababayan po yung medyo nagsasuffer doon. Ano po bang alam mo, nakakalungkot po talaga yun. 2 taon na, ganun pa rin. Napakabagal, palpak, at tila kulang sa malasakit ang ating pamahalaan pagdating sa pagtulong sa mga kababayan nating tinamaan ng bagyong Yolanda. Mahigit 100 bilyon DJ Double B nilagay namin doon. Pero hanggang ngayon hindi pa nila nagagastos kahit kalahati nun. Medyo krimen na yata yun. Tinuturing ko ng isang krimen at tinuturing ko ng kriminal. Yung mga taong gumagalaw ng napakabagal at palpak kung gumalaw para tumulong sa isang kababayan natin na nasalanta ng bagyo. At mas dapat maggawing krimen at mas mataas pa nga ang parusa sa sino mang magsasamantala pa sa kanila. Yung bang pagnanakawan pa, kukomisyonan pa, o i-delay pa para kumita sa yung tulong na dapat sana
ay makarating sa ating kababayang nasalanta. Nakakakulo po ng dugo, no? Actually, may napakinggan po akong interview regarding po dyan. Nabanggit po ng isa sa mga matataas sa pinuno po siguro na in charge sa paggamit nung nakuha nating mga anong tawag dito? Donasyon. Galing karamihan sa ibang bansa nga naman. Na hindi raw kasi kagad basta na lang gasto silang ganun. May dinadaan daw po, may pinagdadaanan daw po parang polisiya pa na kailangan sundin proseso. Nandun na ako, pero alam mo ba, DJ Dolby, na 400 million pesos pa ang nakadeposito sa bangko na foreign donation na hanggang ngayon hindi pa ginagastos. Hindi naman siguro 2 taon yung itatagal ng mga prosesong sinasabi nila. Sobrang tagal naman na ho yata nun. Baka naman po kailangan baguhin yung proseso na lang. Kung papasimplihin pa natin, alam nyo, gusto kong mainis na matawa na magalit kapag ka nanonood ako minsan ng telebisyon kung saan makikita mo yung mga politiko natin, makikita yung mga mayayamang negosyante. Sa nasalanta ng bagyo tulad ng Yolanda, mamimigay sila ng plastic bag na ang laman 5 kilong bigas, di ba? 3 lata ng sardinas, 3 lata ng corned beef, 4 na instant mami noodle, di ba? 3 mineral water. Nasalanta ito nawala yung bahay niya. Namatayan siya ng kamag-anak. Lahat ng gamit niya inanod. Pagkatapos ng picture taking na tinanggap niya yung plastic bag na yun, uupo ngayon siya sa kanto ng evacuation center. Tititigan niya yung plastic bag na yun. Bakit? Una, paano niya isasaing yung bigas? Pangalawa, paano niya bubuksan yung lata ng sardinas? Buti kung quick open. Pero hindi ba naman quick open lahat? Paano niya at saan siya kukuha ng mainit na tubig para doon sa instant mami at para doon sa kape? Kung talagang gusto natin tumulong tayo ng totoo. Yun talagang mapapakinabangan ng tao at hindi yung pang picture taking lamang. And not to mention, speaking of picture, may picture sa plastic minsan, di ba? Nakikita ko yun minsan eh. Exactly. Wala ko sinabi kung sino pero nakikita ko yun. Ang ginagawa namin sa aming lugar noon, madalas din kami tamaan ng bagyo sa Sorsogon. Soup kitchen kami palagi. Meaning nagluluto kami ng lugaw, may manok, may gulay. In fact, kinocompute namin yung RDA, yung daily requirements ng isang tao. Sufficiente yun para sa daily requirements ng isang tao. Nakakasawa lang dahil puro lugaw at manok. Pero 24/7 naman yun. Basta't gutom ka, pwede kang pumila uli para kumuha uli. At walang tigil yun. Pupunta na lang yung tao. Ayos pala. Actually, hindi lang pupunta. Ang station namin noon, kada barangay ay mahigit sa isa. Kada barangay mahigit sa isa. Para hindi mo kailangan maglakad ng 5 kilometro para lamang kumain ng lugaw. Dahil baka pag-uwi mo, gutom ka na naman, maglalakad ka na naman, hindi pa balik. May matanong ko lang, sir, napapanahon na po ba sa tingin nyo para palawagin yung 4-piece program? Definitely. Alam mo yung 4-piece, nais namin gawing 5-piece. Dapat dagdagan ng pangkabuhayan. Hindi naman kasi forever na dole out na lamang ang pwede nating bigay. Dapat dumating yung panahon sa pamamagitan ng puhunan at skills training na kaya niya nang tumayo sa sarili niyang paa. Para sa gayon, ika nga, hindi lamang tayo nagbibigay ng isda, tinuturuan din po natin sila kung paano mangisda. Tama. Okay, ito po, pinakamainit ngayon na talagang nakakainis nga naman nakikita ko sa television. Sa sobrang init, nakakakulo ng dugo. Nakakakulo ng dugo. Ito po, 2 word lang. Sabi nga ni Greta Van Susteren ng Fox News, siya na mismo nabanggit, Leg Bella. Leg Bella. Oo, nagulat din ako dahil siya mismo pinanawagan niya, sabi niya, I know the country Philippines will hate me for this, pero ang dami naman nagsabi, hindi po kami nagagalit sa inyo dahil totoo naman nababanggit niyo. Yun nga po, ano masasabi niyo ba dyan sa... Alam niyo, kung programa lang sana ito ng Department of Agriculture at palay o gulay yun, okay lang naman Kaya lang balay yung tinatanim Nakakalungkot kasi airport ang unang-unang makikita ng turista pag dumating siya sa Pilipinas. Airport ang huling-huling masisilayan ng isang Pilipinong lilisan ng ating bansa. Tapos gagawin pa nila yan. Tinuturing ko ng economic sabotage yan, sa totoo lang, dahil sinisira nila ang imahe ng bansa. At dapat sa lalong madaling panahon, tapusin ng NBI yung kanila pong investigasyon at pag-usig dun sa mga may sala at kasalanan. At sa parte naman po ni Pangulo Aquino, huwag niya nang intayin na mag-resign si Secretary Abaya para niya na pong awa, tanggalin na po niya. Dahil hindi po niya ginagawa ang kanyang trabaho bilang kalihim ng Department of Transportation and Communication. Bakit po? Transportation,
Air, Sea, Land, Rail. Isa-isahin nun natin. Airport. Matraffic ang airport, pinakapangit sa buong mundo, at may laglag bala pa. Sea. May port congestion po tayo, pati kayo rito sa Subic na damay. Rail. Palpak ang MRT, 70 kilometers lang ang tren natin. Itong nagdaang 5 taon, nabawasan pa, naging 55 pa, at sira-sira palagi ang MRT, na aksidente pa yung mga tao, at palaging mahaba ang pila. Traffic of rail, kalye, mahaba ang traffic, hindi lamang sa Metro Manila, pati sa Cebu, sa Davao, sa Bacolod, sa Cagayan de Oro City. Walang sticker yung kotse, walang plaka yung kotse, walang plastic yung driver's license. At pagdating sa communication, napakamahal po ng internet, may drop call ng cellphone, may drop call ka pa, mahina pa ang signal, at pangalawa tayo sa pinakamabagal sa Asia pagdating sa internet speed. Ang tinalo lang natin Afghanistan, partida pa, may gera doon. Department of Transportation and Communication. Sa dinami-dami ho ng binanggit ko, lahat kapalpakan at mali. Sana may maturo kayo isang bagay na nagawa niyan tama. Dahil sa ngayon, no, wala ako nakikita. At bagaman 7 buwan na lamang ang termino ni Pangulo Aquino, sana wag niya na tayong pagdusahin ng 7 buwan pa. Baka naman may mahahanap siyang pwedeng pumalit kay Secretary Abaya na mas gaganda naman yung serbisyo sa susunod na 7 buwan. Malamang ang dami tumaas ng kilo, yung narinig nila na itong problema na bottleneck, napakabagal ng internet connection dito at napakamahal pa sa Pilipinas. Pwede po bang konting kurot man lang? Ano po bang balak nyo doon? Dapat gastusan ng gobyerno. Ang problema kasi, ang pamahalaan hindi gumagastos sa kable at hindi gumagastos para sa fiber optic. Kaya private sector lamang ang gumagawa po niyan. Siyempre, ang pribadong sektor gusto palagi kita. Huwag natin silang sisihin, kaya nga negosyante ang tawag sa kanila eh. Pero kung ayaw nilang gawin, dapat gawin ng pamahalaan. Dapat gastusan ng pamahalaan. Alam mo, nung panahon mo, DJ Double B, hindi ko mo. At nung panahon namin, DJ Tommy G, medyo. Noong nag-aaral tayo, hindi ba, encyclopedia yung ating tinitingnan sa library. Biruin mo, 20 volume, nandun na lahat ng kalaman ng buong mundo. Maglalabas ng isang yearbook o update, biruin mo isang volume, lahat ng kalaman ng buong mundo, sa isang taon, nandun lang sa isang libro. Ngayon, ayon sa isang pag-aaral noong 2014, there were 100 billion searches on Google. 100 bilyong tanong ang pinukol sa Google kada buwan noong nagdaang taon. Isipin mo, BG, before Google. Kanino tinatanong yung mga tanong na yun? Automatic. Malaking bagay ang internet at internet speed para magkaroon ng tama at sapat na kaalaman, di lamang tayo, ang bawat Pilipino. At maski na may kamag-anak ang malayo sa'yo, pwede ka na mag-Skype at pwede ka na walang Skype delay kung mabilis ang internet. At pwede kayong pag-usap na parang nasa tabi mo lang siya. Malaking bagay yon para sa emosyon, sa kaisipan, gayon din sa talentong pwedeng mahubog ng isang Pilipino. Yun. Partner, alam mo, medyo press for time tayo, no? Meron pang attendant, of course, ang ating Butihig Senador na, Diyan lang sa tapat. Tapat lang. Mas lang, yeah. Siguro po, maitanong na lang namin sa inyo, pinakauli. Final parting words, ano pa po ba ang gusto nyo maibahagi pa sa mga tagapakinig natin? Well, sa muli na lang mga DJ Double B, DJ Tommy G, sa lahat po nating listeners ng Bay Radio, palagi kong karangalan at malaking karangalan para sa akin na makabisita ng personal dito sa inyong stasyon at himpilan at makausap at makapiling ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng inyong programa, ng inyong himpilan at ng Himpapawid. Sa muli po, pagbati na lamang, maraming salamat at magandang hapon. Thank you and good afternoon. Siyempre, para ma-conclude natin to, yung ating paboritong sinasabi, picture taking muna. Say cheese! Say cheese! Definitely. Salamat. All right, so we will take the quick station break. We will be right back. Stick around. Big Bang for the best music mix.